yung mga pinapalabas na magandang istorya, na walang kakwenta-kwenta, na maganda raw, naganamin daw lang mga fundamentals natin, pero ngayon, ultimo itong aking kaibigan na si Lito Gagni ng Business Mirror ay medyo naguguluhan sa mga datos na lumalabas dahil ang galing ng operation itong sila Ray David Ha? Talagang kontrolado nila pati Bangko Sentral, pati mga bangko. At remember, in the past ay sinasabi ko nga sa inyo na hindi na nagre-report ng tama ang mga bangko natin sa Pilipinas. O ito na, dahan-dahan na hinuhubalan na sila ng maskara ng IMF World Bank. At itong ginawa dito kay Lito Gagni, very clear na ito'y deliberate leak. Ano po sabi ni Lito Gagni sa kanyang column? A staff report of the International Monetary Fund provides a disturbing picture of the health of the banking system in the Philippines. This staff report, done after consultations with the economic officials of the country, raises a distressing view of the practice of banks regarding the so-called off-balance sheet accounts. Ayun, dito dinodoktor ang mga data. Itong balance sheet accounts. The IMF report categorized the practice as a decapitating measure for the capital accounts of the banking system. At very clear na may nangyaring malalim sa mga ginagawa na to. At kaya nga, biro mo, meron pa hong mga organization ng mga globalista rito, ang Amerika rito, yung dati Agile, ngayon po yung Emerge. At may mga tutas sa bawat agency ng gobyerno. Pero nakita nila mas magaling ang mafia operation nitong sila Ray David, na sila humahanga, na sila mismo ay helpless sa mga datos na pinapakawalan. Dahil hindi lumalabas sa mga datos nang hindi bine-verify muna nitong grupo, nitong sila Ray David. Ang galing. At sabi ito, off-balance sheet accounts provide an innovative way for banks to dispose of their problematic assets that could otherwise undermine their capital structure. Kaya nga sabi rin ng aking kaibigan Cesar Reyes kanina, kung talagang gusto raw malaman kung magkano nabenta at gaano kalaki ang kinita, nandun daw sa capital gains yan yung profit ano tawag doon, Cesar? Yung profit report sa bawat sale nandun daw yan. Hindi may tatago. Kapareho nga ng pinapalabas na kaduda-duda raw na binili ng napakamurang halaga tapos time is 1,000% ang pagkakabenta ng pamilyang Arroyo doon sa mga lupa doon sa Bulacan. Wow, kita nyo? Ang tindi. Ang lalim. Talagang meron talagang nag-iimbestiga na sekreto at tumechempo kung kailan papaputukin. Sabi dito ni Lito Gagni, one example of an off-balance sheet account is so-called buyback arrangements that banks strike with their borrowers. Company A, with an unserviced loan of say 100 million against which its buildings are mortgaged, may apply for a buyback deal with the bank. Ang lalim, ano? At ito pa, Diyos ko po, talagang hindi ko malaman sa nakuha ni Lito Gagni itong input na to. So meaning, meron nag-tip sa kanya dito. Dahil hindi po biro itong laman itong sinasabi niya. At yan ang nga bang kinakabahan ko sinasabi, maganda. Yung pala, magbabangkra na, hindi pa natin nalalaman. At ang masama pa nga rito ay yung nakaumang na element of surprise na bank holiday. Lahat tayo mabubulaga. At remember, in the past, sabi ko sa inyo, ang pinakamaganda para hindi makatay yung pera ninyo dahil nga ang insurance lang dati 250,000, ngayon 500,000 na. Pero sa mga maraming pera ay maliit pa rin ho yun. Lalo na kung milyon-milyon ang pera mo dan. At sabi ko nga ay doon yung ilagay sa safety deposit box. Pero ngayon po meron hong bagong strategy ang mga bangko na wala kang kalaban-laban. Ano po ito? Ito pong senaryo ng bank holiday. Na pag nag-bank holiday, sarado ang bangko, hindi ka makakapasok. Kaya kahit na hindi nakapasok ang pera mo sa system ng banking system, yari ka pa rin. Hindi mo makakuha yung pera mo sa loob ng bangko dahil sarado. Holiday.
Yari kang bata ka. Ang galing naman. So, wake up! Bahala na kayo kung anong mangyayari. Hindi ko kayo tinatakot, pero itong sinasabi ni Lito Gagni, hanapin niyo po ito at maghanap kayo sa, baka siya ay meron din hong vlog, itong market files ni Lito Gagni. Aba, hindi po biro itong sinasabi niya. Very serious itong accusation na to. At nakakatakot ito. Itong tinatawag na buyback arrangement. The bank takes away thorny assets that could prick its capital structure and keep its capital adequacy ratio within the Bangko Sentral ng Pilipinas norm. The buyback transactions include the foreclosed real and other property assets of the banks. For the IMF, the off-balance sheet accounts constitute a systemic risk that should be adequately addressed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya pala, nadulas itong si Titangko na magkakaroon tayo ng deflation ngayong buwan na to onward hanggang October. Wow! I feel bad. Hindi ko I feel good. I feel bad about this report. The IMF staff report also painted an altogether different exposure of the banking system to the failed global financial institutions that went into oblivion following the catastrophic subprime meltdown in the latter part of 2007. While the BSP pegs the direct exposure of the banking system to Lehman Brothers at $350 million, the IMF staff report gives a bigger figure of $1.5 billion exposure of the banking system. Yan po ang liwaliwanag, kapareho nga na sinasabi na government to government, ang utang lang daw ng China, ng Amerika sa China ay $1 trillion. Yun pala, yung maabot na sa total, pati yung mga private transactions ng $8 trillion. Kaya talagang nagwawald itong mga incheck. At paraan naman po ni Uncle Sam may magalit-galitan at maghanap ng kakampi na mayroong problema sa incheck para ika nga ay ma-justify nila yung kanilang intervention. At sabi nito, the disturbing reports from the IMF, he said, presents detailed view of the financials of the banking system. There is, for instance, a warning that was issued regarding the need for the Bangko Sentral ng Pilipinas to continue to closely monitor the banking sector, including off-balance sheet activities. It is this off-balance sheet activities, for instance, that resulted in the massive failure of Bear Stearns. So meaning, ay may pattern na mangyayari. May nangyari na po sa Amerika at pwedeng mangyari din po sa atin, which although well capitalized at the start of the subprime mess, went into a liquidity crisis as its lenders stopped lending while its investors pulled out their money. As a result, the company collapsed. We understand the IMF staff made consultations with the Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, Sai Titangco, meaning Armando Titangco Jr., and also with Gary Tebes, the Finance Secretary, Budget Secretary Rolando Andaya, Socio-Economic, at posibleng ito rin ang reason bakit itong si Ralph Recto ay nag-resign sa takot dito na ba siya isa sa mga tama. Malamang ito ang talagang main reason, hindi lang po yung galit niya doon sa tulisan kay Angelo Reyes, kundi itong pinakamatindi, itong sinasabi nitong si Lito Gagni sa bagong report ng IMF tungkol sa ating mga bangko. And other senior government officials and private sector representatives. The consultation focus concerned the near-term financial sector and macroeconomic policies to safeguard domestic and external stability in the country. This was done in the context of adverse global trade and spillovers and included the medium-term policies set for implementation to lower the country's vulnerability. Pero importante po rito ay mabuti lamang at tayo po ay napapadala ng mga ganitong klase mga datos, kundi po ay mabubulaga na lamang po tayo na meron na palang mga nangyayari na ganito kalalalim ang mga laro na hindi pinapaalam sa taong bayan at mabubulaga na lamang po tayo pagka nangyari na at nagkakagulo na.